O yan o, grabe naman. Oh, action star oh. Pambihirang yan oh. Nako, matindi ho ito mga kababayan. Sandigang Bayan order arrest of Jingo Estrada for plunder and graft. Antabay lang ho tayo sa Senado ha, sa mga nakaganapan dyan. Balita ho natin, naarestuhin na daw ho itong si Senator Jingo Estrada. Talaga nga hong naisa sa katuparan ng mga bangag sa Malacanang yung kanilang mga kagustuhan na panggigipit doon sa mga senador na hindi sumasang-ayon sa kanilang kagustuhan. Ang katanungan lang ho dito mga kababayan, ano nangyari kay Bunuan? Ano nangyari kay Amena Pangandaman? Ano nangyari sa ibang pangalan na nai-implicate dito sa mga maanomalyang flood control project? Di ba? Ang labo ho nito. Kasi, ba't pinagkukulong nyo yung mga kalaban nyo sa politika? Wala man lamang sa sa administrasyon, wala man lamang congressman, wala man lamang Garjola, wala man lamang Martin Romualdez. Magkakaproblema ho tayo dyan. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi pinapaniwalaan ng sambayan ng Pilipino ang kanilang mga kabalbalan. Hindi ho sinasakyan ng ating mga kababayan yaang naratibo nila sa Malacanang na kung saan itong si Senator Jinggoy, itong si Senator Joel Villanueva, talagang merong problema dito sa mga maanomalyang flood control project. Sayaw gusto ho nito mga siraulo na to, magkakaalaman tayo pagdating ng araw. Ngayon, sige, pahirapan nyo na yung mga individual na hindi sumasang-ayon sa mga naratibo nyo. Pero ito sigurado dito, sa ayaw sa gusto nyo, pagdating ng panahon, pananagutan nyo lahat ng kalokohan nyo nito. Siyempre, saan ho ba natin pinapanood yan? Siyempre, sa SMNA, saan pa ba? Yan lang mapagkakatiwalaan nating network maliban sa Net25. Ayun mga partners, nakikita nyo kanina, pumasok na yung anak ni Senator Jinggoy Estrada na si Yusek Janela Estrada. Ito'y papunta sa opisina ng kanyang ama doon sa 5th floor. Dahil ngayong araw nga lang ay naglabas na ng warrant of arrest yung Sandigan Bayan 5th Division para sa plunder case ng senador. Janela Estrada. Ayan na ho. Nakakalungkot man ho, ba't yan ang realidad na nangyayari ngayon sa ating bansa. No? Sa kabila ng kawalan ng trabaho, di ba? Mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin, tapos ang ibabandera ho nitong administrasyon na to ay panggigipit sa kanilang mga kalaban sa politika. Sayang ho yung 6 na taon, sayang. Napakalaki ho ng panghihinayang natin dito sa 6 na taon na pinanatili nitong si Marcos Jr. No? Bilang presidente. Wala ho talaga nangyari sa Pilipinas. Ang ginawa ko nila, pinainit ang sitwasyon sa West Philippines, ginipit yung kanilang mga kalaban sa politika, nagnakaw ng sandamukal na pera, ilinagay sa maleta. Ngayon si Jaldico nasa ibang bansa, yung kanyang katandem sa House of Representatives na si Martin Romualdez, hindi nila masindak-sindak, ayaw daw makipag-cooperate ng SecGen sa House of Representatives sa ginagawa ng ombudsman, ganoon. Pambihira naman o. Ba't di natin kasuhan ng graft? Kabrad nga pala siya ng ombudsman. Hindi mangyayari yun. Kakalungkot ho. Ano na ho ito? Ika nga, hindi na ho mapipigilan ito. Ano na ho ito? Ito na yung mangyayari ngayong araw sa kagustuhan noong mga taga-minority na maagaw nila ang kapangyarihan diyan sa Senado. Kung hindi man ang liderato, kahit yung mga committee lang para mapigilan, babalik ulit tayo doon sa usapin ng mga maanomalyang flood control project. Sa ayaw sa gusto ko nila, doon ho tayo bumabalik doon sa issue ng mga maanomalyang flood control project. Ang pagpigil sa ang pagpapalit ng liderato, ang pag-agaw sa mga komite, lagi ho tayong bumabagsak doon sa kanilang adhikain
na hindi matuloy yang hearing na yan sa Blue Ribbon Committee. Di ba natin malaman kung bakit takot na takot ho sila dyan? No, takot na takot ho sila dyan sa ano na yan, dyan sa hearing na yan. Hmm. Tambay lang tayo dito kay Sir EB. Sandigan Bayan, 5th Yan. Division has issued warrants of arrest Hmm. against Senator Jinggoy Estrada, Hmm. former DPWH Secretary Manny Bunuan, and 3 others for non-bailable offenses or non-bailable charges of plunder. Here now we are patched live via SMNI ang Siyempre, kaganapan Seminay. doon sa loob mismo ng Senado kung saan kani-kanina lang ay pumasok na yung mga elements, no, personnel of the CIDG, siguro na rin para i-serve yung warrant of arrest at hindi natin alam kung nandyan ba sa loob ng Senado na si Senator Jinggoy. So, yun. At mamaya ay alas 3 magsesesyon ng Senado. So, baka nandyan na yan siya o hindi ba kaya baka nag-submit na for voluntary surrender. Hindi pa natin alam ano ang mga kaganapan dyan. No? At maya-maya ay tingnan natin. Ewan ko kung matutuloy yung sesyon. Arestuhin ba siya within the Senate premises or baka merong pag-uusap ang CIDG at si Senator Jinggoy na voluntarily he will surrender. So ito ang sitwasyon ngayon. At ito yung kopya ng warrant of arrest, no, na inisyu ng Sandigan Bayan 5th Division. Yung nauna kasing kaso niya was for graft, no? Republic Act 3019. At available yon kasi hindi naman lampas ng 8.8 million. At so ito, no? Number 1 sa listahan ay si Jinggoy Estrada. Pangalawa, si Manuel Manligas Bunuan. Pangatlo, si Denril Cesar Sanchez Cortuna. Pangapat ay si Manny Bumagat Bulusan. At ang panlima ay si Arturo Lombres Gonzalez Jr. I don't know if the rest, no, yung tatlo ay taga DPWH ba o staff ba ni Jinggoy yan, di natin alam, di natin nakikilala yan. Pero mamaya siguro magiging mailathala na at maihayag kung sino-sino yung mga tatlong iba pa na inisyuhan nga ng warrant of arrest. Again, for those that has just tuned in, Sandigan Bayan 5th Division has issued a warrant of arrest, non-bailable for plunder, against Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manny Bunuan, and three others for plunder. This is in connection with a 573 million flood control project, allegedly na anomalous. At ipinail lang ito last week, no, ng ombudsman doon sa Sandigan Bayan. So, subscribe po kayo kay The Amateur Pandit with EB Hugalbot. Isa sa mga pinapalo talaga sinusubaybayan ho nating vlogger yan si Sir EB. Malupit yan. Grabe, no? At again, we are patched live doon sa loob mismo ng Senado. Wherein kanina lang may mga pumasok na mga CIDG personnel, no? Parang 5 ata sila. Siguro to coordinate. Ito yung actual na pagpasok ng CIDG. Pakita ko na rin sa inyo. Pakinggan muna natin yung audio. Habang pinapakinggan ho natin, panoorin na ho natin yung actual na pagpasok ng CIDG sa Senate premises. Again, talagang rasuhan na ito ng rasuhan kasi ako if Jinggoy, if sino man sa majority
needs to be held accountable, dapat din managot sila. Pero hindi correct. ganito na very, very selective. No? Ang sabi nga niya, Tony Jimmy Bondok, sa kanyang post kanina, hapon ko yun, na parang Putulin ko lang tong si Sir EB. Ito yung actual na pagpasok ng CIDG dyan sa Senado. Ayan o. Yan o. Yan o, yan. Yan. Taga CIDG o yan. O, tuloy natin ito kay Sir parang EB. dito ata. Grabe yan. From the majority. Parang dito ata from the new Senate majority ang kakasuhan, no? Kasi ang nakasuhan na dyan is number 1, si Senator Jinggoy. Mag-ano na taksi tayo, di ba Sir EB? Mag-blue ribbon na tayo. Para ika nga matapos ng paghihirap nitong mga siraulo na to. Doon tayo babagsak sa blue ribbon committee hearing. Malawa, si Senator Cheese. Si Rodante Marcoleta, meron na. At taga-ambang daw in 2 weeks. Sabi ni Boying yung kay, kay Joel Villanueva. Ngayon naman, may inisyong subpoena against Robin Padilla, Senator Robin Padilla, dahil nga doon sa escape daw, allegedly, quote-unquote, ni Senator Bato. Sino pa ba? Well, Bato is at large, so 6 na sila. Pampito, ewan ko kung sino yung pampito. Kasi si Marcoleta, meron na. Oh, pampito pala, no? So it's Jinggoy, Cheese, Joel, Marcoleta, and then you have Padilla, and then Bato is at large because of the ICC warrant. So yung pampito would be, sino kaya yung pampito? No? Grabe, no? So, ewan ko if they can hold on to the majority kung halimbawa ay hindi na makasali ngayon si Senator Jinggoy, pantay na sila at 11-11. Dahil 12 lang sila, wala si Bato. So pag maging 11 na lang sila mamaya. So halos pantay na. At kung si Senator Joel ma-issuehan din ng warrant in the next 2 weeks, magiging, ito na yung sinasabi ni Ping Lacson na 10, no? 10 versus 11 na at they have the de facto majority already dyan sa Senado. And although they cannot wrestle out the Senate presidency of Alan Peter Cayetano, they can actually move to declare all positions and committee chairmanships as vacant para mailagay nila yung kanilang mga tao at matatakpan na naman ulit yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee. So wala na talaga ang gobyerno na to. Again, this is not about the impeachment of VP Sara. Hindi. Because it is next to impossible to convict the Vice President. Kasi nga, kailangan mo ng 16 votes. Yan. At yung absence in the Senate and the abstention constitute a no vote, no, for conviction. Dapat talaga in person ang 16 na magbo-vote ng yes to convict. So, baliwala kung ipapakulong nila yung 7. Kasi yung 7 na yon considered na rin na hindi sila yes. Ibig sabihin, ang kanilang ginagawang ito is just to hold off the reopening of the Blue Ribbon Committee and especially the Blue Ribbon Subcommittee chaired by Rodante Marcoleta para talagang imbestigahan yung flood control projects na walang sasantuhin at maituro talaga. At alam na naman natin na by all the evidence that were presented to us, no, hindi lang doon lang mismo sa circumstantial evidence, no, base sa mga Marines, base sa mga nakikita natin mga dokumento kay Cabral, kay Leandro Libiste, no, parang all roads lead to Malacanang already. Malacanang so, talaga. Meron ng mga Senate security ata yan, yung nakaitim na. Di ba ang husay? Wala ko tayo sa kalinggingan ni Sir EB. Kaya kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo kay Sir EB Hugalbot. Malupit ho yan. Sinasabi ko naman sa inyo. Siya yun sa mga idolo ko eh. Malupit kasi si Sir EB.
Di ba? Tsaka ano talaga, pagdating sa pag-aanalisa, isa yan sa malulupit talaga, di ba? Ano yan, yung mga kasabayan niya na tipong Sas Rogando Saso, mga ganun kalupit yan. Di ba? Itong si Doc Luring Badoy, magaganyan, malulupit bumalagbag ba? Wala, kahit dumi sa kuko, hindi tayo aabot dyan, hindi tayo tatagos dyan kay Sir Amy. Sobrang idolo yan. Kaya mag-subscribe kayo dyan. The jacket, Hmm. I think it's the entrance, no? Hmm. Teka, palakin natin. Palakihin natin ng konti para medyo klaro. Okay? So, sino-sino ba yan? Medyo yun na, mga nagmamadali na at may nagkukumpulan na doon. Parang mga Senate security yan, yung mga nakabarong ng itim at may mga patches, no? Parang mga USAA personnel yan eh. I don't know, or CIDG ba, or NBI ba, ewan ko. Kasi ang nakita natin kanina were just the CIDG, no? Walang NBI, no? Walang naka-NBI uniform. So CIDG lang, no? Kasi si John Vic din naman ang nag-announce na meron ng warrant of arrest at kinausap na niya si Senator Jinggoy kahapon ata yun or 2 days ago para sa magiging arrangement nila, no? Walang hiya talaga tong mga nasa gobyernong bangag na to. As in, walang hiya talaga, Sir Amy. Banatan mo, sir? Minamadali nila ang kay Senator Jinggoy, even kay Marcoleta, no? I think they will mag-i-exhibition yan si Boying just to get Marcoleta the plunder charges para non-bailable. Yun na. Ito na yung challenge natin dito, mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. No? Pag itong si Marcoleta, and I don't know kung itutuloy nila yung mga kaso against Marcoleta. Marcoleta is not young anymore, no? He is a man of age. At medyo ano na rin si Senator Dante, no? At kung ipapwersa talaga nila yung plunder case against Senator Marcoleta at no bail, ewan ko na lang ano yung gagawin ng ating mga kapatid dyan sa iglesia. Gulo ho yan, gulo. So again, we have to reiterate na I believe, in my opinion, this is not about the impeachment of VP Sara. This is about the flood control anomaly, which now leads to the doorstep of Malacanang. Mamaya, sabi nila, meron daw privilege speech si Martin Romualdez sa mababang kapulungan at ididiin daw bilang mastermind sina Chis Escudero at si Zaldico. So, tingnan natin kung matutuloy kasi may mga nagsabi na rin na parang hindi raw itutuloy, no? Kasi nga napag-alaman ng mga netizens at na-post na 'yun, no? Nag-viral na yung mga post about Martin's privilege speech today. So baka umatras, no? Kasi this is preempting the Blue Ribbon Subcommittee hearing on June 4. Pinipreempt na nila sa lower house para hindi madawit si Bongbong, si Sandro, si Lisa, si Martin, at yung iba pang mga kongresista na pinangalanan at sinabi nga sa expose nitong si Ping Lacson noon, yung 67 contractors, no? Congressman contractors. Kaya tayo sa live nitong si Boss EB. Hindi ko alam yung ano niya ngayon eh. Naano kasi yung FB ko eh, kaya wala na akong contact dito kay Sir EB. Sayang no, ganda sana kwentuhan kami no. Na hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino at meron bang kinasuhan. At ang sabi pa ni Boying, ayaw ibigay yung mga additional documents daw ng Secretary General ng House of Representatives para mapagpatuloy nilang maisampa yung mga kaso against Martin Romualdez. So tingnan natin kung totohanin ni Boying yung warning niya doon sa House Secretary General na si Cheloy Garafil. So, yun. Tabay lang ho tayo, tabay lang. Muna natin ano yung mga kaganapan at ano yung magaganap pa dyan sa Senado at sa mababang kapulungan. We are...
Standby lang ho tayo, standby. Para ika nga Meron ng, eh. ano yung lower house. Tingnan natin. Yan na. Paumpisa na sila. Hmm. Meron ng gavel. Tingnan natin. Paumpisa na ba? So ito yung speakers sa podium. Yun. Sa House of Representative? Grabe naman yun, Sir EB. Yung sinasabi ko. Wala, hindi ka tatagos talaga kay Sir EB. Lupit, oh. Habang nakaantabay sa Senado, nakaantabay rin sa House of Representative. Palakpakan natin. Lupit. Idolo, idolo. So yun. So halos pag-uumpisa na sila yung lower house. Yun. House is in session na. Hoy! Putang ina! Namura pa nga. Namura pa nga. Let's go! Congressman namin, yung number 1 na buhaya. Putang Yari ina. si Joke Prasco dito. Kaya, Kumanta pa nga. ano dyan kay Mm. fucking Joke Prasco. Putang ina. Dito muna tayo sa Senado. Senado muna Oh, tayo, ayun. Sir EB. Yan na. Yan natin. Yan. All right. So again, for those who just tuned in, the Sandigan Bayan 5th Division has issued warrants of arrest against Senator Jinggoy Estrada and former DPWH Secretary Manny Bonoan, non-bailable charges of plunder at saka kasama yung 3 others. Ngayon, etong si Manuel Bonoan, dapat magsalita na to eh. Dapat si Manny Bonoan, ano man yung kanyang nalalaman, dapat isiwalat na niya lahat. Manny Bonoan should not go down by himself protecting Bongbong Marcos or Lucas Bersamin or Adrian Bersamin. Dapat talaga magsalita na si Manny Bonoan. Medyo may edad na rin si Manny. At I'm pretty sure Manny is now thinking about whatever legacy, if there is one, that he can leave to his family. Otherwise, baka baka atakihin siya or baka magkasakit siya. At that time, medyo huli na ang lahat. So, I think itong si Manny Bonoan, yaman din lang na makukulong siya, edi sabihin na rin niya kung sino yung talagang mga totoong mastermind. Kasi unfair naman yan. He's biting the bullet for Bongbong Marcos, biting the bullet for Martin Romualdez, biting the bullet for Amina Pangandaman, for the Yusex Olivar, Adrian Bersamin, si Lucas pa, no? Dapat. Sino ba yan? Marami yan nakaitim, Teka, palakihin natin yung at on natin yung audio. We are live streaming, patched up to SMNI. Our friends in SMNI is also streaming it live. So we are streaming it in our platform. So paki-like na lang muna, paki-subscribe po kayo. If you're not subscribed yet to my channel sa YouTube, paki-subscribe na lang po at paki-follow niyo rin ako sa aking mga accounts sa Facebook, dalawa yan, sa TikTok at sa X. So wala pa rin, no? Nag-umpisa na yung sesyon sa mababang kapulungan, Nag-umpisa na. Check ko nga. Pero yung Senado ay Dapat medyo, naka-standby din pala tayo dyan sa House of Representatives. Because of the warrant, no, that has been issued. Wala pa rin live ang Senate. Yes, wala pang live ang Senate. Wala pa rin yung session nila eh. Nagro-roll call pa lang sa House. Roll call pa lang sila. Ang sa lower house nag-umpisa na, no? So pero abangan natin baka matutuloy yung kay privilege speech ni Martin. Naka-monitor naman tayo dito. Naka-monitor din ho tayo dito. Pero mas importante ito, no, kung nasaan nga si Senator Jinggoy. I'm pretty sure hinanda na ni Senator Jinggoy yung kanyang sarili na para harapin itong kaso na to.
At napag-alaman nga natin na talagang tinawagan siya ng mga nasa Malacanang at sinabi no, na bumoto ka lang against Vice President Sara's impeachment, mawawala lahat ng mga kasong kinakaharap mo. At ayon sa ating source, tumanggi itong si Jinggoy. No? Ganon din si Chis Escudero at ganon din si Joel Villanueva. Right? So, ewan ko kung hanggang saan matitiis ng mga Pilipino ang mga imaheng ito. Kung halimbawa itutuluyan at makukulong na nga yung halimbawa, 3. Chis Escudero, Joel Villanueva, and well, meron pang kay Rodante Marcoleta. Plunder din yung sinacharge nila doon, unbailable din, no? Non-bailable. No? So 5 PM pa mag-start ang session. Oh, ganun ba? So nag 5 PM sila. 5 pa, 5. Yeah. Kasi Sorry. No. Kahapon, the last day of session nga, they were suspending the session until 5 PM of May 6. June 1st, sorry. June 1st ngayon. So, tama. Tama sino ba yun? Nag-comment na 5 PM pa yung Senado. Pero inaabangan natin ito kung nandyan na ba si Jinggoy, nasa bahay ba nila. Meron bang nag-live doon sa bahay ni Senator Jinggoy? Okay. So yun. Ito na si Olra Deja, 5380. Ito na yung paborito kong troll. Okay, dito ka. Para gaganda yung engagement tsaka yung algorithm. Dito ka. Huwag doon kay Pam Pedroche kasi naano yun eh. Tawag dito, naiinis ako. Hindi ako ano yun. Baka mabuwang yun. Huwag nyo masyadong trollin nitong si Pambasyang Dalaga. Baka kagating kayo nun. Baka magalit sa inyo. Huwag nyo siya... Ako na lang i-bash nyo. Kami dalawa ni Sir Ibi, huwag nyo nang i-bash yung si Pambasyang Dalaga. Kahit sa inyo yun. Kahit ilang libong troll dito sa akin. Okay lang yan. Maganda yun sa views. Si Madam Pamela, di niya kaya. Hindi niya kaya yun. May press con po si Senator Jinggoy ngayon sa Senado. Oh, really? Meron. Okay. Tingnan natin. Tingnan ko. Panoorin natin. Tingnan natin, ha? Fake news. Wala naman. Let me see. Upcoming. Facebook. Ayun. Upcoming. In 12 minutes, mag-uumpisa na yung press con nito si Sen Jinggoy. In 12 minutes. Abangan lang ho natin. Standby lang ho tayo dito kay Boss EB. Jinggoy Estrada. Wala. Press con. Press con. Rimulya ito eh. Magpi-press con si Rimulya. Senate. Can you comment the link if there is a press con ni Jinggoy? Wala ata eh kasi meron ka ng warrant tapos magpe-press con ka pa. Baka doon kahulihin sa press con. So, okay. Alas 3 ng hapon ngayon, titingnan natin yung kabila. Nagro-roll call pa sila ng mga buhaya sa mababang kapulungan. Hindi pa nag-start. Nasaan si? Nasaan si Senator Jinggoy? Wala. 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 Hindi pa nag-start.
Nasansi, can you copy paste the link doon sa comment section? Ito yung link. YouTube. Okay. Okay. Official statement ni Jinggoy, kanina pa yun, about 3 hours ago, no? Standard naman yung kanilang ginawa sa kanyang defense team. Pero it will never stop the issuance of a warrant, no? Kasi nakikita natin sa mga presidents na i-issue na muna nila yung warrant, tsaka nila i-resolve yung mga pending motions, no? Ng akusado. Yun naman talaga ang ano ng ano eh ng tawag nito ng korte natin. Net 25, tingnan ko, live. Wala naman Net 25. 25 ba yun? SMNI. Live. Wala akong nakita eh. Tingnan ko nga ulit yung link. Sa mismong Senate. Para naman naririnig tayo ni nito Share EB, no? Ano yung link? Jinggoy's daughter just arrived in the Senate, shown in video shown via BNC. Okay. Saan pa? May troll na nakapasok. Hayaan nyo na yan yung troll na yan kasi dagdag engagement ko yan. Uy, bakit ano to? Ano tong parang huminto tong SMNI Nakontak ba? Kung wala na si Senator Jinggoy, sino yan? Sino ba yung dumating? The majority needs to hold on until court. Hanggang open na yung Blue Ribbon Subcommittee hearing para mapatawag na nga. At kung ako dapat i-remote testimony na si Zaldico para ma-implicate na talaga lahat. Meron press conference si Jinggoy Estrada just in my coming pa? Meron? Meron. Meron na daw. Okay, let me see. Ay, wala pa. Na lang pa press con. Wala nang ginagawang maganda para sa bayan. Puro na lang paggigipit sa mga kalaban sa politika. Pero ano man yung ginagawa nila, ang sabi nito, mataas pa rin yung popularity at satisfaction rating ni VP Sara. Correct. So, wala pa rin sila magagawa, no? Si Claire Castro may press con din daw. Walang yan.
mga puro preskon na tong ang gobyerno na to, puro preskon. Puro ano, puro tingnan mo si Pambari 4, ganon din, sayaw-sayaw sa TikTok, Yan. kung ano-anong Wala nang ginawa eh. O, lipat po muna tayo pagdadating ng ating action star sa Senado. Di ba? Action star to eh. Hindi naman sekretary to, action star to eh. Panoorin mo siya, Riby ha. Tingnan mo to. Ba't hindi to papakita ko sa iyo na to? O, walaan nyo ha sa malayo kung sino yung naglalakad na to. O yan o, grabe naman. Oh, action star oh. Pambihirang yan oh. John Vic, si John Vic. Nasa Senado na si John Vic. Oh. Nasa Senado na rin si John Vic Remulla. Distansya lang po tayo. Grabe, bilis oh. Ganun-ganun lang. Nakatagos ka agad siya sa Senado. Pambihira. Siya LG yan eh. Siyempre oh. Tuloy mo siya, Riby. Sabi mga troll ko. pages, praising her. Wala talaga. Inaabangan namin mag-live si APC. I hope mag-live siya, no? Naka-Facebook naman tayo. Abangan natin si APC, abangan natin. Ano nyo lang, pag mag-monitor din kayo dyan, tapos pag nag-live si Alan Peter, ay i-comment nyo dyan para makita din natin. Pero puntahan ko na lang muna yung page ni Alan para baka biglang Tambay tayo kay SP Cayetano. Tambay tayo dyan. Kasama siya sa press con with Senator Jinggoy. Wala siya, walang walang live, wala. Pero standby tayo, baka biglang mag-live tong CSP, di ba? Oo. May 30, yung last post niya na live ni Sen Alan. Medyo maulan pala, no? Last press con na siguro ni Sen Jinggoy ito. Diyan sa Manila, no? From my Twitter bird. Sabi ni Tomodachi, Japan, from my Twitter bird inside the Senate, all senators will expose the call recordings and chats of the Malacanang alleged offer to them. Just convict VP Sara and hindi itutuloy ang flood probe. Nako, matindi yan. Matindi yan ha. Ito naman talaga eh. Ito naman talaga. Actually, yung VP Sara, mahirap talaga yan i-convict eh. 16, imagine, 16. Mapapabaliktad mo ba si Bato? Mapapabaliktad mo pa si Amy? Si Robin? Si Bongo? Si Marcoleta? Di ba? At sina Mark at Camille Villar? Ha? Si AB sa si Bongo kayo na. Lakay Dudes, si EB, nasa Cebu po kayo, no? Yes, I'm actually based in Cebu. Every time I do third floor, naka-online lang ako at nasa Cebu ako, based in Liloan. Oo. Tama? So paki-like and share lang muna kayo dito at habang hinihintay natin ano yung mga kaganapan, hindi tayo bibitaw, baka may biglang mga pangyayari at mahuli tayo. So kahit na yun na lang muna ang ating tinitingnan, magtanong na lang muna kayo at baka meron kayong gustong i-clarify at hopefully makapag-subscribe po kayo sa ating YouTube if you want to really help me and you like what I do. Please do subscribe sa YouTube, no? Kasi mas maganda yung YouTube kasi hindi nabubura. Facebook nabubura yan after 30 days, no? Bagong ano ng Facebook. At hindi ka makapag-rewind. No? At dapat kung pwede lang ay mapantay yung 95 subscribers natin sa Facebook, ma-translate kahit kalahati man lang dito sa ating YouTube account so that I can make more content, no? Except doon sa aming third floor, baka madagdagan yung ating panahon pag mayroon tayong maraming subscriber din at makagawa tayo ng ating mga small content, no? Kasi nga medyo ano tayo ngayon kasi hati-hatian natin yung ating panahon sa ating responsibilidad din, no, bilang tatay. At we need to put food on the table.
Yun. Proud kababayan pala ng mga Prasco boss. Proud kababayan. Putang ina. Hindi ako proud sa mga putang ina na yan. Langiya yan. Ano ba ba? Ano ba ba? Remulla at the Senate now. Nasa Senado na ba? Nasa Senado na, But nasa anyway, Senado na. live naman itong ating feed from SMNI, no? Joel Villanueva, no? Lahat po sila ikukulong. Joel, Jinggoy, di ba? Kasi magiging packaging din yan sa sa next election eh. Tignan nyo yung mga sagaw-puwarta ni Sara na nanonostra na ho natin. Di ba? Pero yung sa kanila, tignan nyo. Yan si Amena Pangandaman, yan si Martin Romualdez, yung mismong pumayarma ng budget. Yung mismong nagsasalita sa entablado para i-endorso yung kanilang mga kandidato. Sila ho talaga yung totoong mga mastermind. Yun ang matindi doon. So magiging 10 na lang sila. No? Kasi 12 sila ngayon. Natanggal si Jinggoy, nakulong 11. Pag nakulong either si Joel or si Cheese, magiging 10 na lang. So 11 of the minority against 10 of the majority, sila na ngayon ang may power when it comes to voting. So practically, somebody from the minority can actually move for the declaration of all the positions of the Senate as vacant, especially the committee chairmanships and vice chairmanships, no? At sila ang magre-renda muli at sila na yung magiging may hawak na naman ng mga komite diyan sa Senado. At ang mangyayari Karamihan ho siguro sa mga mga taga-minority tumanggap ng maleta kaya ganyan sila kakukup. Ayun na nga mga kababayan, abangan na lang ho natin yung susunod na press con nitong huling sigurong press con nitong si Senator Jinggoy Estrada. Ibato ko na ho ito sa inyo. Kailangan mapanood nyo na itong video na to. Dito ko na ho tatapusin. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Palakpakan natin si Riby. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe dyan sa ating idolo na yan. Yan, ika nga. Isa sa mga alamat yan pagdating sa political vlogging. Idolo ho natin. Palakpakan natin si Riby.